Lalong lumalalim at nagiging marumi ang lamat sa pamilya ng nag-iisang superstar na si Nora Aunor. Ang akala nating simpleng hindi pagkakaunawaan ng magkapatid na Ian De Leon at Lotlot De Leon na uwi na ngayon sa tila walang katapusang turuan at sumbatan tungkol sa mana. At sa One Person Corporation o OPC na itinayo para sa legacy ng kanilang ina. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Nagsimula ang panibagong yugto ng gulo ng nagiging emotional si Lotlot De Leon sa harap ng mga entertainment media sa press con ng pelikulang 40 Days. Dito diretsahang sinabi ni Lotlot ang mga linyang, "Enough with lies." Put Ken down and to say all these lies because it's not true. Ikakayaman ko ba ang pagsisinungaling? Ikakayaman ko ba ang pang-iisa ng kapwa? Ang gaba ng Panginoon. Diyos ko, matakot tayo sa totoo lang. Pero hindi na ako papayag. Enough! Enough with the lies. Enough with all of that. Tahimik ako, tahimik na si Matet, tahimik si Kiko, tahimik si Ken. Wala na kaming sinasabi. And then you go out on a TV show. Umiiyak niyang binitawan na handa na niyang ibigay ang lahat ng mana, ari-arian at pati ang korporasyon kay Ian. Sinabi ni Lotlot, pagod na raw sila ni Matet na tawaging masama at mukhang pera. Gayong ang gusto lang daw nila ay protektahan ang kanilang ina at ang legalidad ng mga ari-arian nito. Sabi pa niya, sa kanya na lahat. He can have it all. Isaksak niya sa baga niya. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natawag kong mami si Nora Aunor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. Pero hindi dinala ni Ian ang mga salitang ito ng nagkatuping mga kamay. Sa kanyang opisyal na pahayag, rumesbak si Ian at binalikan si Lotlot. Sabi niya, "You stop with the lies, especially to my dad." Ibinunyag ni Ian na matagal na niyang inaayos ang One Person Corporation sa Securities and Exchange Commission para masigurong legal at hindi mapagsamantalahan ang pangalan ng kanilang ina. Her body of work, like in the music industry, and also, of course, we can have to be. Dito nagpakawala ng mabigat na revelasyon si Ian. Ayon sa kanya, may pagkakataon daw na inibitahan siya sa isang pampamilyang hapunan. Ngunit laking gulat niya nang malamang isa raw itong entrapment. Sinubukan daw siyang papirmahin sa isang dokumento na mag-alis sa kanya ng karapatan sa korporasyon nang hindi niya alam ang buong detalye. Ayon kay Ian, ang ampon na kapatid na si Lotlot ang tila nagmamanipula sa sitwasyon para magmukha siyang masama sa mata ng publiko at ng kanilang ama na si Christopher De Leon. Dahil dito, hati ang opinyon ng netizens. May mga nagtatanggol kay Lotlot dahil matagal na itong tumatayong haligi ng pamilya, habang may mga naniwala naman kay Ian na proteksyon lang ang kanyang hinahangad. Grabe ang bagsik ng 8, hindi lang basta nag-trending, kundi literal na pinatunayan ng bini kung bakit sila ang Nation's Girl Group. Matapos ang makasaysayang day 1 ng kanilang Signals World Tour sa SM Mall of Asia Arena, puno ang arena, gumuho ang bubong sa hiyawan, at may mga dalawang pasabog na hindi inaasahan ng kahit sinong Bloom. Ang unang nagpagulat sa lahat ay ang muling pagbuhay ng bini sa kanilang viral na Coachella set. Matatandaang naging usap-usapan sa buong mundo ang kanilang pagtatanghal sa Amerika at dinala ito pa uwi para sa mga Pinoy fans.
Ang remix ng Pantropiko at Salamin na may kasamang live band nagpatalon sa buong arena, pero hindi pa doon nagtatapos ang gabi dahil lalong naiyak sa tuwa ang mga Blooms nang magbigay ang BINI ng isang eksklusibong live preview ng kanilang bagong international single na pinamagatang A Parallel World. Ang kantang ito ay opisyal na mapapabilang sa soundtrack ng highly anticipated DreamWorks animated movie na Forgotten Island. At ang mas malupit pa nito, makakasama nila sa naturang soundtrack ang Broadway legend na si Lea Salonga at ang Pinay-member ng Cat's Eye na si Sofia La Forteza. Ayon sa chika, ito na raw ang pinakamabilis at pinakamahirap na dance choreography na ginawa ng grupo sa buong karera nila. Mula sa pagiging simpleng P-pop group, ngayon ay certified global icons na ang BINI. Isang malaking shockwave ang yumanig sa industriya ng beauty pageant sa Pilipinas. Opisyal lang inanunsyo ng ALV Pageant Circle ang agarang pagbaba sa pwesto ni Valerie West bilang Miss Global Philippines 2026. Bakit sa gitna ng kanyang paghahanda para sa international stage sa Thailand ngayong Nobyembre, bigla siyang nag-resign? Silipin natin ang mga nagbabagang detalye sa likod ng kontrobersiyang ito. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng ALV, binigyang diin nila na ang pagpili na mag-resign ay nag-ugat sa mga contractual and organizational issues matapos ang kanilang isinagawang internal compliance review. Bagamat hindi idinitalye kung ano ang mismong nilabag, may mga bali-balitang sa pageant circles na may kinalaman ito sa mga nakaraang endorsement ni Valerie na sumasalungat umano sa mga bagong eksklusibong sponsor ng Miss Global Organization. Binigyan daw ng sapat na panahon si Valerie na ayusin ang kanyang mga kontrata, ngunit pinili nitong bitawan ang titulo para sa kanyang kapayapaan. Upang hindi maantala ang preparasyon ng bansa, mabilis na kumilos ang organisasyon at agad na itinalagag ang first runner-up na si JV Lynn Lorejo bilang bagong Miss Global Philippines 2026. Si JV ay kilala bilang isang palaban sa Q&A at may matinding advokasya, kaya naman ay mabilis din siyang tinanggap ng mga fans. Gayunpaman, marami pa ring nanghihinayang kay Valerie dahil sa kanyang natatanging ganda na pumasok pa sa top 10 ng Miss World Philippines kumakailan. Sa mundong ito ng sining at corona, hindi lang ganda ang labanan kundi pati na rin ang pirmahan ng kontrata. I know political dynasty is happening in our country and it should be avoided because politics and government service should be open to those people who can serve our country better. I know the Philippines is suffering right now with a lot of issues, and it is something that our government should look after. Because if we empower our world, if we empower the Filipinos, we will have a better world. Thank you! Niyanig ang buong lalawigan ng Cavite nang dagsain ng libu-libong tagahanga ang engranding nationwide kick-off motorcade ng CCM Film Productions. Patunay lamang ito na buhay ang kapangyarihan ng nag-iisang hari ng aksyon na si Coco Martin, lalo na ngayong kasama niya sa pagbabalik tambalan ang primetime actress at ang kanyang real-to-real life partner na si Julia Montes. Ang kanilang bagong serye, usap-usapan na bago pa man nagsimula. Matapos ang ilang taon na abala si Coco sa Batang Quiapo, muli niyang binuhay ang tambalang Coco Jewel para sa pinakamalaki at pinakamagastos na action romance series ng taon, ang Sigabo. Ayon kay Coco, sa kanyang maikling panayam habang nasa ibabaw ng float, ang Sigabo ay isang kwento ng tapat na pag-ibig sa gitna ng giyera ng mga sindikato. Tiniyak niya na mas pinalaki ang mga stunts, mas pinagastusan ang mga pasabog, at mas matindi ang pakilig dahil kasama niya si Julia. Hindi lang basta aksyon, dahil nagbabalik din ang mga veteranong aktor na makakasama sa serye. At para sa mga nagtatanong kung saan ito mapapanood, huwag kayong mag-alala dahil mapapanood ito sa TV5, sa E2Z, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at maging sa YouTube tuwing alas 8 ng gabi. Dagdag excitement pa dahil ang emotional at rock ballad theme song nito ay inawit ng nag-iisang rock acoustic diva na si Yeng Constantino.
Ikaw, anong masasabi mo dito?